43rd anniversary ng ating church. So ang akin pong group dynamics po ngayon ay ito po ay tungkol rin po sa Remnant Church. Dahil tayo po ay remnant, di ba? Right? We are a remnant church. Amen? Okay. Okay. Okay, tayo po ay manalangin. Let us pray. Let us all stand. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, Lord, sa hapong ito, Panginoon, sa araw ng Sabat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, dahil sa inyo pong umaapaw na pagpapala sa amin, at most especially na inyo pong pinagpala, ang inyo pong iglesia, ang PUC Remnant Church. At kami ngayon, Panginoon, ngayong hapon ay kami po ay magpapatuloy sa amin pong pag-keep sa araw ng Sabat na inyo pong ibinigay sa amin. Pagpalain niyo po kami sa amin pong programa. Nanawa kami po ay mabusog sa mga mensahe namin pong matutunan sa hapong ito sa araw ng Sabat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. So, tayo po ay maggrupo lang po. Mag-group ng 4. Kaya ba? Sige, 1, 2, 3, 4 tayo para equal. Walang bias. Okay, magbilang po tayo. Kay Sister Laverne, 1, 2, 3, 4, 1. Tandaan niyo po, number niyo po 1, 2, 3, 4. Si Nanay 4. Okay? 1, 2, 3, 4. Si Nanay Anching. Ang mga bata, sila nang bahala kung saan sila mag-join. 4 po kayo na, di ba? Opo. 1, 2, sige po. 2, 3, si Sister Cha. 3, 4, si Ma'am. Okay. Tuloy niyo po, Ma'am. Ate Rose. 1, 2, 3, 4 si Sister Cheryl. 4. Sali kayo, te. Okay, 1 si Kuya. 2, 3. Si Doc ay 4. Si Ma'am ay 1. 2. Sige, lahat po ng 1 ay magsama-sama. Ang number 2 ay magsama-sama. 3. At saka 4. Pareho rin po. Okay. Yung atin pong group dynamics ay inyo pong pag-usapan yung ganito, pakinggan niyo po. Okay. Siguro lahat ng number 1 nandito, number 2, number 2. Ay, sige dito number 1. Nandito number 2. Nandun number 3. Nandun number 4. Ayan. Tapos yung mga bata ay join na lang po kayo kung saan nyo gusto. Ayan. Okay. Yun na lang po. Sige po. Okay? Ready na po ba kayo? Sige, ang bayanihan siguro ay magpili na lang kayo kung saan kayo mag-join na grupo. Okay? Okay, ready na po? Nakaupo na po ba ang lahat?
Sige, okay, ito po yung ating gagawin po mga kapatid. Sa inyo pong grupo ay inyo pong pag-usapan yung ating doctrine about sa Remnant Church. Yan. Kasi Remnant po tayo, di ba? Okay. Okay. Okay, ganito. I-define nyo po what is church. Yan, alam nyo naman yun, di ba po? Para, yung ating activity ito, para ma-refresh tayo about sa doctrine natin. Also, di ba? What is church? Yan, take note nyo po. And then, yung pangalawa po ay magbigay po kayo ng characteristic ng true church as a remnant church. True church na remnant church. Yan, okay? Oo. Yan po, kasi sabihin natin, iba para at least ma-depend natin, di ba? Alam natin yung, na tayo po yung tunay na church. And then, ito po, yung pangatlo pong tanong ay, ganito, ano ang pinaka nagustuhan nyo po? Individual po ito ha, tapos siguro mag-ano na lang kayo sa leader nyo na individual po yung sagot. Ano po yung pinaka nagustuhan nyo po sa Seventh-day Adventist? Yan. Yan po yung pangatlo. And then yung pang-apat, papasok na po tayo sa atin po. Iglesia, okay. Kasi 43 anniversary po ito. Okay. And then, sa ating Remnant Church, PUC Remnant, ano po yung nagustuhan niyo po sa ating PUC Remnant Church? Yan, isa lang po yung sagot doon. Isa, di ba, yung pangkalahatan, Seventh-day Adventist Church. And then dito naman po sa ating iglesia. Okay, PUC Remnant Church, di ba? Para at least, di ba, 43 na po tayo ngayon eh. Okay? Siguro sa bayanihan, exempted muna kayo. Kasi bayanihan po kayo eh, di ba? Okay. Yan po, mga kapatid, nakuha niyo po? Hindi niyo po nakuha? Siguro magpili po kayo ng leader niyo po sa ano po no, sa inyo pong grupo. Ayan po, siya mag-facilitate. And then secretary, take note na lang. Ayan. And then secretary na mag-report. Ulitin ko po. Ang topic po natin ngayon sa ating pong group dynamics ay Remnant Church. Okay. Okay. Ang unang pong tanong, i-define muna natin what is church. Ayan. Church. Okay. And then yung pangalawang tanong ay magbigay po kayo ng characteristic ng Remnant Church. Kasi remnant po tayo, hindi po church lang. Pero i-define muna natin yung church. And then, kasi ang Remnant Church, ito po ay true church. Tayo po yon. Pinapanghawakan po natin. Magbigay po ng palatandaan or characteristic ng Remnant Church. And then, pangatlong tanong ay, ano ang pinaka nagustuhan? Individual po ito. Nagustuhan nyo po sa Seventh-day Adventist. Isa lang naman yon ang pinaka nagustuhan. And then yung ang pang-apat na tanong ay ano po yung pinaka nagustuhan nyo rin po sa atin pong PUC Remnant Church. Yan po, nakuha po? Yun na po. Nakuha na po ba? May tanong pa po. Saan po banda yung tanong? Okay na po? Okay? So let us now proceed sa atin pong grupo. Pag-usapan po natin kasi group dynamics po ito. Okay, siguro mga ilang minutes po ba? 10 minutes? Okay na yun. Okay, 10 minutes na pag-usapan niyo po yun. Tapos after po noon ng 10 minutes ay i-report na ng bawat grupo. Tapos mag-ano rin kayo ng inyong kanta para may awit rin po dito. Para may concert, di ba? O kahit ilang stanza lang o gano. Except na mag-concert yung ating bayanihan, yung ating singer, at least sa bawat grupo may concert din. Okay? Ten minutes po, 10 minutes. Okay?
Yung characteristic ng remnant church, kasi true church, di ba tayo? Nasabi ko yun kanina. Okay mga kapatid, meron po tayong 3 minutes na lang po to wrap up.
Okay mga kapatid, 1 minute na lang po. Ayan. Okay? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time na po, mga kapatid. Okay, time na. Okay? So, ang bawat grupo ay magsihanda na po sa kanilang pag-report. And then, sa kanilang awit rin po, also. Sa kanilang kakantahin, team song sa grupo. Okay, so sino po ang unang mag-report? Ang group 1 po ba or ang group 4? 1 or 4? Sino mauna? Kaya na po mag-explain yung ano halay, yung number 4. Okay. Okay. Good afternoon po sa inyong lahat. Ewan ko bakit ako yung magsasalita. Okay. So, sabi po, di ba, para sa amin pong group, what is a church? Sa amin pong napag-usapan, church is group of people who worships together, group of Christians that believes and have faith in Jesus Christ. Ano naman po sa amin ang Remnant Church. Okay? Para po sa amin, the Remnant Church keeps the commandments of God, has the testimony of our welcoming and friendly people. Agree po ba? Ayaw? Hindi. Okay. So, next is, what do you like in PUC Remnant Church or PUC Remnant Church? So, dito po sa PUC Remnant Church, lahat po tayo ay isang family. Di ba po? Agree po ba kayo? We are a family here. And we have a close-knit relationship with one another. Tatawagin ko po si Sister Nida kasi meron po siyang i-share na kung bakit po niya nagustuhan sa PUC Remnant Church. Sa akin po, dati nasa Malaking Church kami, doon na sa Manila Center, doon ako member. Tapos nung sinabi nung isang elder namin na may tinayong church yung Union, sabi niya sa akin, marami ng tao dyan sa Manila Center, dito ka sa Union para makapag-share ka, mahubog ka. So nung nandoon kami sa Union, natapat na demolish yung church doon, napunta naman kami sa MPC. Doon naman sa MPC, ay pamahay pala muna kami sa sa Sherwood. After doon sa Sherwood, kasi parang di maganda yung mga ng MPC at saka yung sa Sherwood. Usapan ng Spirit of Prophecy kay Ellen G. White, ayaw nila. Isipin nila, yun daw ay offshoot. Nagbabasa ko sa Spirit of Prophecy na ang tunay na iglesia, kinakailangan tayo, mayroong pagbabago na kinakailangan makita sa ating buhay. Na hindi lang yung nandito tayo sa church, yung mga puso natin, wala naman dito. Na siyang nais ng Diyos na kapag nandito tayo, sulim na yung ating puso sa pagkikaugnay sa Panginoon. Kaya yung mga, nakita ko na sabi ko, magulo pag marami. So Lord, saan ba ako pupunta? Nung nagkaroon ng diferensya na doon, nakikita ko na parang palamuti na lang kami doon. Lord, saan ako pupunta? Naalala ko yung kay Ellen G. White na sinulat. Kasi kay Ellen G. White na sinulat, may pangitain siyang nakita. Yung mga nagpapalakpak, dituwang-tuwa yung mga tao, kala ko yung tunay ang iglesia. Pero sabi ni Ellen G. White, dinala siya nung anghel na kasama niya sa isang maliit na pulutong. Yung maliit na pulutong na yun, solemne.
So, nung dumalaw ako dito, siguro kako ito na yung church na kailangan kong puntahan, na makita ko dito na solemnly ang ginagawa. At yung lahat na ginagawa natin dito, yung mabibless yung kapwa natin. Hindi yung nandito tayo kuminsan, yung hindi ayon sa Spirit prophecy sinasabi ni Ellen Joat, hindi nakikita sa atin. So ito isang yung speaker dito nung last, kasi hindi ako nakakok, kasi namamaga yung mukha ko nga. Nakita ko yung mga ipinaliwanag ni Benny. Sabi ko ito yung kinakailangan ng church na mahubog tayo. Importante dito, hindi yung pag nandito sa church, iwasan natin yung nagkukwentuhan. Kasi pag nagkwentuhan ka dyan, mayroon nakikinig sa sermon. Yun ang isang nakakadistract sa atin. Kaya kailangan solemnly ang puso natin na tahimik. Iwasan yung pagsiselfon, iwasan yung kwentuhan. Kasi pag nasa likod ka, nakikita mo, ikaw na nakakaalam, para kang, Lord, para akong nadi-discourage na, bakit yung mga kasama ko hindi ganito, na iisa ang purpose ng Panginoon, hindi nagaganap. So ito isang bagay na, ang payo ko, mayroon tayong spirit of prophecy, iniiway ko dyan, 7,000 yun. Pag-aralan natin, lalo na sa ewa, yun ang sikapin natin na mahubog tayo sa tamang relasyon, tamang prinsipyo ng Panginoon. I'm so glad. Ito po. I'm so glad. Family of God. Maraming salamat po, Group 1, sa inyo pong napakagandang report. So, mga kapatid, inyo pong napakinggan ang kanilang report, di ba po? Na yun po ay galing po sa kanila. Kung ano po yung kanilang nagustuhan sa atin pong church, sa PUC Remnant Church, mga kapatid. Di ba nakaka-inspired po, no? Na atin pong napakinggan ang kanilang mga mensahe at na yung gusto nila sa atin pong iglesia. Okay? Mga kapatid, atin namang ibigay ang panahon po sa group number 2. Ayan. Ito po yung napagkasundoan namin about a church. Ayan. Ang sabi rito ay group of believers na nagkikip ng law ng Panginoon at yung naggagawa ng kanyang purpose dito sa earth. Ayan. Characteristic ng Remnant Church. Ito po yung matatagpuan sa Revelation 14:12. At here are the patience of the saints and the faith of Jesus Christ of God. Tapos yung pangatlo po ay nagustuhan mo sa SDA. Kami rin po ay napagsunduan namin ang maganda po yung discipline sa food at healthy livings. Ano po ang magugustuhan nyo sa, may tinanong kami yung at aming kasamahan dito. Ano nagustuhan mo sa PUC Remnant Church? Iba-iba yung naano nila. Hindi naman strict, pero most of the time daw ang food sa sa potluck ay healthy. Ayan. Hindi naman bawal, bihira nagchichikan dito. Walang chicken masyado. Ayan. Tsaka closer
and more meaningful fellowship. At sabi nung isa ay hindi rin tayo prone tayo sa mga kanya-kanyang bigayan ng opinion. So hindi lang ang PUC Remnant Church ay hindi laging winner. Ang PUC Remnant Church ay nagkakaroon din ng mga pagsubok. At ang maganda sa church dito, sa PUC Remnant Church ay tayo ay natututo sa ating mga dinadaanan. At doon tayo nagkakaroon ng reflection para lumago sa ating Christian living. Yan po. At meron din ata kaming kakantahin. Salamat po. Thank you so much, group number 2, sa inyo pong napakagandang report. Ayan. Na ibinahagi po, galing po sa inyong grupo. Okay, na doon ay ano po yung ating napakinggan? Na tayo po ay lumalago sa ating faith through our experience sa ating pong church. Okay? So, tayo naman po ay mag-proceed sa group number 3. Ayan. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Parang natutulog na po. Happy Sabbath po sa ating lahat. Yan. Masaya po tayo dapat ngayong hapon sapagkat ito'y araw ng Panginoon. So, ang katanungan po dito ay, what is church? Actually po, ang mga sagot namin dito ay iisa lang. Ang church po ay hindi po itong bahay-sambahan, kundi tayo po mismo na bumubuo dito sa ating simbahan. So, yun po yung church. And the second question is, what are the characteristics of Remnant Church? So, binasa po to ng group to, pero kami Tagalog version. So, ang kasagutan po dito ay Revelation, pati yung kanilang mga chants. So, yung physical, busog din. So, may pangapat pa ba? Pastor? Wala na. Ang pangapat po ay kakanta na po kami. Wala kayo nagustuhan sa Remnant? Ay, meron. Yan, dapat tanungin niyo muna kami bago kami sumagot. So, ang nagustuhan namin sa Remnant, una-una dito ay lahat tayo ay magkakapatid. So, may mayaman, may mahirap, pero nagiging pantay-pantay at lahat po dito ay welcome. Welcome po ang magkakapatid dito at ang paglilingkod po na to ay hindi po para sa atin, ito po ay para sa ating Panginoon. Kaya tayong magkakapatid po dito sa Remnant ay magalak po na magpuri palagi sa ating Panginoon. So, kami po ay kakanta na. Lord po, at maraming salamat sa group number 3. 'Di ba na napakinggan niyo po, 'di ba, yung mensahe, 'di ba, yung mga positive na nakuha ng grupo sa PUC Remnant dahil dito sa napakagandang samahan po ng ating church. Okay. So let us now give the time sa atin pong last na group number 4.
Happy Sabbath po. Ito po yung mga sagot po namin sa question. What is church? Number 1 po namin ay Temple of God. Tapos po, group of believer that is worshiping God. Number 2 po namin is, what is the characteristic ng Remnant Church? Nasa kanya ang katotohanan po. Hindi po yung nag-aaral po tayo ng mali. Nasa Bible po talaga. Faithful po yung mga tao dito. Number 3 po. Pinakagusto sa mga Seventh-day Adventist. Temperance or sakripisyo. Sa lahat ng bagay, lalo na sa pagkain. Masunurin sa utos ng Diyos at binabahagi din nila sa iba. Number 4. Wait lang. Number 4. Pinakagusto sa PUC Remnant Church. Dahil po ito maliit na pamilya. Potluck and mabait po ang mga tao. At mga activity po na tinuturo sa mga bata. Amen. So, ang bawat isa ay masaya po ba? Praise the Lord, mga kapatid. So, nakita po natin no, na talagang marami po ang karakteristik ang atin pong PUC Remnant na nagustuhan po ng ating member sa ating pong church, mga kapatid. So, lahat po ng nabanggit po ay tama po yun. Di ba? At least tayo po ay natuto po tayo. Right? Alam natin, di ba, for example, di ba, nung nakaraan na Bible studyhan po tayo, pero at least tayo po ay na-refresh sa atin pong doctrines. Sa pangilan pong doktrina po natin, yung Remnant Church and its mission. Sa 28, di ba, 28 yung ating doctrines. 13. 13. Yan po. 13 po siya, number 13. So, when we talk about church, ito po ay ecclesia, kahal sa Hebrew word na congregation or grupo ng mananampalataya sa ating Panginoon. Yung building po, ito lang po yung permanent na lugar na kung saan doon po every Sabbath nagtitipon ang grupo ng mananampalataya sa ating Panginoon. Yan po yung church. And then yung characteristic po ng Remnant Church. Yun po, lahat po ng nabanggit po yun ay tama po, mga kapatid. At least, di ba, alam natin yung stand natin. Hindi na tayo maligaw na tatanungin tayo, kung tunay kang church, kung tunay yung church nyo, ano po yung mayroon sa church? Di ba alam natin, di ba po? Na yung, tatlo kasi nabanggit po dyan sa atin pong 28 fundamental beliefs sa number 13, yung characteristic ng true Remnant Church, ay doon po naka-base sa Revelation 12 verse 17. Kung mayroon po tayong Biblia, buksan po natin. Yun po yung Bible verse. Sabi po dito, and the dragon was wrought with the Panginoon. Dahil siya lamang yung ating sinusunod, right? Na mayroon po tayong pananampalataya, faith of Jesus Christ, katulad sa ating Panginoong Yesus. And then yung pangalawa po dyan na nabanggit, buksan nyo po yung inyo pong
Actually, available naman po yan sa Adventist Toolbox. Yan, pwede nyo po ma-install. Yan. Sa inyong phone, nandyan na po lahat ng babasahin. Nandyan na rin pong yung SDA Handbook of Theology ng Seventh-day Adventist. Kompleto po yun. Pati yung 28 fundamental beliefs. And then yung pangatlo po ay yung pangalawa po ay yung keep the 10 commandments of Christ. Ito po yung karakteristik ng Remnant Church. Kasi tayo po ay mayroon na po tayo nito nakatangian Kaya po tayo Remnant Church. Mayroon pong pananampalataya ni Jesus, katulad sa ating Panginoon. And then, mayroon po, nakikip ng 10 utos ng ating Panginoon. Nandiyan na po lahat, pati Sabat, yan po mga kapatid. Yun po yung karakteristik ng Remnant Church. And then yung pangatlo dito ay yung testimony of Christ. Di ba po? Nabanggit po dyan sa ating key text. Now when we talk about the testimony of Jesus Christ, ay yung spirit of prophecy, and also the word of God. Di ba? Na ito po, kaya nabanggit po kanina, sola scriptura. Na yung the Bible alone. Di ba po? Na yung ating, yung ating faith ay 100% kung ano lamang po yung nakasulat sa Bible, yun po yung ating sinusunod sa ating iglesia. Lifestyle, lahat po sa ating buhay, mga kapatid. Kaya po the Bible and the Bible alone. Na mayroon pong spirit of prophecy, the testimony of Jesus Christ sa kanyang iglesia, mga kapatid. So, we are the Remnant Church. Ang PUC Remnant. Yun po, di ba? Napakaganda ang pangalan po ng ating iglesia, di ba po? Yun, the PUC Remnant Church. Dahil tayo po yung Remnant Church, the true church of Christ, na nakikita sa atin yung karakteristik ng tunay na iglesia, mga kapatid. Kaya, yun po, ito po yung pagkakilanlan. Yung nakita natin na tayo po yung tunay na iglesia. Yan po, mga kapatid. So, thank you so much po sa inyo pong pag-participate sa atin pong activity and program ngayon. And God bless and happy 43 anniversary. Happy Sabbath po. Ayan, maraming salamat, Pastor, lalo na rin po sa pagbibigay ng opening prayer. Ay, nakalimutan pa. At na-bless po ba ang lahat sa ating pong mga natutunan? Yes. Grabe nakakatuwa po, lalo na yung sa last group, highlight ko lang, nagamit po nila yung mga bata. At yung pinaka na-highlight po na nagustuhan nila sa Remnant, ano yung top 1? Yung pagkain. So, ibig sabihin, masarap po ang pagkain natin sa Remnant. Pinagmamalaki. Ayan. At healthy din po. Ngayon naman po, upang ipagpatuloy, bigay na po natin ang pagkakataon. Pero bago po pala, welcome po ulit sa mga bagong dating po. Ayan po, welcome po. Tayo po ay nagsa-celebrate ng aming 43rd anniversary ng PUC Remnant Church. Ayan po, ipagkakaloob po sa atin ng Bayanihan Church ang kanilang mga kanta. Now po, mabusog po ang ating mga tenga at ang ating mga spiritual. Good afternoon and happy Sabbath, everyone. Okay, so we are the Bayanihan Youth. And to celebrate with your church 43rd anniversary, we have prepared 2 sets of songs. May we all be blessed with the message and song that we will be hearing this afternoon. I would like to read Psalms chapter 95, verse 1 and 2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us come into His presence with thanksgiving and celebrate His praises with music. Our first song is Let There Be Praise.
Ayan, para po sa aming susunod na awitin, ito po ay pinamagatang Yapak. Na kahit tinig sa'yo inilaan, bawat hakbang nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit digim ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap mang gawin, kalooban mo'y tugtin. Pinili kong sundan, bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan, sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit digim ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Bawat hakbang mo'y aking susundan. Yan. For our next song, ito po ay pinamagatang God Can Do Anything. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. At magagawa ito ng Panginoon sapagkat lahat ay kaya niyang gawin, even the most impossible things, kaya niyang gawing imposible. At lahat na imposibleng bagay ay kaya niyang gawing posible. Ayan. And through the message of this song, makikita po natin at mapapakinggan po natin kung gaano kagaling ang Panginoon, kung ano ang mga bagay na kaya niyang gawin para sa ating mga anak niya. So for next song, we will be singing God Can Do Anything.
impossible, possible when there's no other way. He makes the blackest seem white as snow. That's why we can say God can do anything with anything. You can heal any hurt, any suffering, every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything. He's fairest of 10,000, my soon coming King, Jehovah Messiah, the reason why I sing. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end, my Savior and Redeemer, He's my closest friend. God can do anything with anything. He can heal any hurt, any suffering, every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything. Every cross, every care, every burden He'll bear For anyone, anywhere, God can do anything. Every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything with anything. Hello. Ayan po, good afternoon po sa inyo lahat. And happy 43rd anniversary po, Remnant Church. So, ang part ko po ngayon ay mag-testimony daw po ako sa inyo ng kabutihan ng Panginoon na pinaranas sa akin. So, year 2022 po kasi, nag-start po na nagkaroon po ako ng sakit. So, ako po ay hindi nakakalakad, hindi nakakawak ng kutsara, tinidor, ganyan. Ano sakit ko? Ako po ay nagkaroon ng nagkaroon po ako ng rheumatic heart disease. So, ilang months po na hindi po ako nakakilos na maayos. Hindi ako nakakakain sa sarili ko lang. Hindi ko kayang, miski umawak po ng kutsara, wala talaga. Hindi ako nakakatayo, hindi ko kayang lumakad. Thank you po. Tapos, ayun. So, nagpapabalik-balik kami nila mama sa check-up. Yan, kay Doc Kumbao. Balik-balik kami check-up kay Doc Kumbao sa MCU. Then, grabe yung naging gastos. Kasi syempre yung pag sa heart, yung laboratory. Then,
ayun, doon ko po naranasan yung kabutihan ng Panginoon kasi dumating po talaga sa time na naging hopeless na po talaga ako. Pero sa pagiging hopeless ko po, si Mama po yung nanatiling faithful. Sobrang faithful po ni Mama noon na as in siya po yung talagang nagpipray para sa akin. And syempre with the help po ng Bayanihan Church. And ayun. So, pagkalipas po ng ilang buwan, unti-unti po naka-regain na po ako, nakalakad na ulit. Unti-unti nakakalakad. And before po ako naka-recover ng tuluyan, parang ano po parang ang prayer ko po sa Panginoon ay ang pagalingin lang ako ng tuloy-tuloy. Magpapatuloy ako sa pagsaserve. Kasi before po kasi ako magkasakit, as in parang tumagilid po talaga ako ng nagsisimba po ako pero hindi na siya wholeheartedly. Yung parang nagsisimba na lang ako kasi pinipilit ako ni Mama. Tapos parang wala na talaga sa kalooban ko magsimba. So, ayun, nung nag-pray ako sa Panginoon ng buong Bayanihan Church, yung sila Mama, ayun, nag-pray ako na makabawi lang yung katawan ko, makabalik ako. Pinangako ko na magsiserve ako ulit. So, kahit konting kanta, namamalat po ako kagad. Ayun, bumalik po ako. Inumpisan ko siya ulit pagkabalik ko ng inspiration hanggang sa, hindi ko na po kasi talaga kaya mag-solo ng kanta kasi mabilis po ako mapaos. So, good thing, kumilos ang Panginoon at nabuo po itong singing group namin. And through this, napagpatuloy ko yung pangako ko sa Panginoon na magsiserve ako sa Kanya through the talent na binigay niya po sa akin, which is singing. So, ganun naging mabuti yung Panginoon sa akin na sa kabila nung naranasan namin, ang family ko, naranasan ko physically and sa spiritual ko, niregain niya ako, binalik niya ako sa kung nasaan ako ngayon at ito po, patuloy po ako nagsiserve sa Kanya with the support of people around me, ng family, ng church member ng Bayanihan Church. And ayun, yun po ang testimony ko sa kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya po, minsan kapag may nagsasabi na hindi totoo ang panalangin, ang nilalaban ko po sa kanila ay totoo po ang panalangin kasi naniniwala ko na ako po ay living testimony na prayer do actually works. So, yun po. Hello po, good afternoon. Yan. Maybe sila po, kilala nyo na po sila kasi kumakanta po talaga sila dito, even before. At magpapakilala po ako sa inyo ngayong hapon na ito. Ako po si Ashley, ang newly baptized or new member ng Bayanihan Church. Itatestimony ko, nung nabaptize po ako, nagtestimony rin ako dito sa may remnant. Yung akin po, bago ko po bago po ako maging isang ganap na isang Seventh-day Adventist, sobrang daming struggle, sobrang daming paghihirap. Kasi noon po, masasabi kong wala pa talaga akong relasyon sa Panginoon. Tapos sinasabi ko talaga sa sarili ko na, ano bang magagawa niya? Yung mabigat ba yung nararamdam ko? May magagawa ba siya sa akin? May magagawa ba ang Panginoon kapag nanampalataya ako sa Kanya? Yung mga paniniwala ko po na ganun before. Kasi sobrang bata pa po ng isipan ko niyan. Hindi po talaga ako naniniwala dyan sa mga na, prayer works, Ashley. Ako, ang tigas-tigas ko pa, bakit ko gagawin? Bakit ako pupunta sa church para lang manampalataya? Bubugawin niya ba yung nararamdaman ko? Babaguhin ba niya? Ayun. Tapos, na-depress po ako. Yun. Sobra po akong nilamon ng lungkot. Ang dami ko pong mga nararamdaman bago ko po siya makilala.
Tapos nakilala ko po ang Seventh-day Adventist sa tita ko po na isang member ng Bayanihan. Nakinig lang po ako doon ng mga crusade. Nung nakikinig po ako ng crusade, talagang talagang lalamitan ka talaga ng Panginoon, yayakapin ka niya. Yayakapin ka niya once na nakinig ako, tapos sabi ko, kapag sa akin po talaga, yung time na yon, tatanggapin ko po siya ng buong buo. Madami po akong mga naramdaman. Pero nung patuloy po akong naniniwala sa Panginoon, pag patuloy ka po talagang naniniwala sa Panginoon, talaga pong tatayo yung mga balahibo mo. Talagang masasabi mo na, Lord, totoo ka pala talaga. Napakabuti mo pala talaga sa buhay ko. Sabi nga po nila, kapag napapalapit ka sa Panginoon, diyan ka po niya susubukin. Diyan ka po niya bibigyan ng mga struggle, na mga mahihirap, na mga hindi mo na kaya. Diyan po yung mga struggle na ipagpapatuloy mo pa ba mag-serve sa Panginoon kung ganyan yung mga nararamdaman mo? Ako naman po, naniwala po ako na doon ka niya susubukin, doon ka niya makikita kung talagang tapat ka sa Kanya. At ako po ay nagpagamit sa Panginoon. Binalik ko po sa Kanya lahat ng mga kabutihan. Dati ko pong religion is Catholic. Di ba kapag Catholic ka po, may oras na sinusunod doon, like yung first mass po is, kunyari, 9 to 10, ganyan. Then after mo sa church, papasok ka, balik ka na naman sa dati. Yung parang, after mo mag-church, ayun, babalik ka, pupunta ka sa friends mo, kung saan gusto, ano kayo, ganon. Pero po dito sa Adventist, na nahanap ko po talaga yung sarili ko. Masasabi ko pong nahanap ko yung sarili ko dito po sa Seventh-day Adventist. At ito pa po, hindi po talaga ako kumakanta. Hindi po talaga ako kumakanta. Ayoko nga kumanta. Hindi nga ako marunong dyan. Hindi nga ako magaling. Ba't ako kakanta? Pero sa tulong po ng Panginoon, masasabi ko at masasabi po ng mga taong nasa paligid ko na, Lord, hindi naman pala ako sintonado. Hindi naman pala ako sintonado. Marunong naman pala ako. At yun po ang ginamit ko para magpagamit sa Panginoon. Yun po, na kasama ko na po sila kumakanta. This is also my first concert, or first ko na kumanta, and first ko na mag-camping together with other church na mga youth. Sobrang saya po, at palagi ko pong, hindi pa po ako Adventist noon, pero sa school sinasabi, ginagawa ko na po yung mga hindi dapat, kasi parang talagang pag napapalapit ka talaga sa Panginoon, hinuhubog ka po niya yung buong pagkatao mo. Parang, di ba, hindi pa po ako Adventist, pero yung sa bahay lang, sa bahay, kasi hindi rin naman po sila Adventist, di ba? Pero yung sa bahay lang, parang nag-church na po ako sa Bayanihan. Parang kumikilabot na po yung mga balahibo ko, na napapapray na lang po ako na, Lord, tama ba to? Diba? Nakasulat sa Bible, ganito, ganyan. Parang sinusunod ko na po siya. Nakukonsensya na ako. Tapos, ayun po. Ano matawag dito? Ayun po, yung mga naranasan ko na nagpagamit ako sa Panginoon, palagi nyo pong iisipin na walang imposible sa Diyos. Wala pong talagang imposible sa Kanya, kasi prayer works po talaga. Yun na po yung, di ba, sinabi ko kanina na, ano ba yan? Prayer works. Wala naman magagawa yan kasi mag-iisip ka lang yan, sasabihin mo lang yan. Pero pag nasa piling po kayo ng Panginoon, napakasarap po talaga sa pakiramdam na papasok ka sa church, makikinig ka ng mga salita, ng mga banal na salita ng Panginoon, huhubugin ka niya, magpapagamit ka sa Kanya, at ito po ang magbabago sa buhay mo, na masasabi mo po talagang napakabuti niya sa lahat ng oras. At alam ko po na ang bawat isa po dito sa atin
At ang mga prayer nyo, alam ko po na yung iba dyan, tinupad na po niya. At sana po, lahat po tayo, mapapasabi din po tayo na balang araw, pagkasama niya na po tayo, doon po talaga natin mafe-feel na hindi po tayo nag-iisa. Yan lang po. Thank you. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Deiza Nini, ang hindi ko masasabing leader, pero lideran lang. Ayan. So kasi before, ikwento ko lang po yung kabutihan ng Panginoon. No? Before kami nagsimula, is marami din po ako naranasan personally na kababalaghan sa buhay ko. Before ko para simulan itong Bayanihan Youth Singing Group. Ayan. So before pandemic time, 2020, umuwi kami sa Pangasinan kasi ayaw namin magpa-lockdown dito. So, kunyari, kinabukasan, lockdown, March 15 ata yun. Kung March 15 ang lockdown, bumiyahe kami ng March 14, 11 p.m. Pumunta kami ng Cubao para lang umuwi sa Pangasinan. And doon kami nagpa-lockdown. So, God is good kasi dito, yung lockdown dito, talagang bawal lumabas, bawal magano. As in, isa lang, representative bawat bahay, di ba? Nalalabas, bibili ng pagkain, and etc. So doon naman sa Pangasinan is hindi naman sobrang higpit yung lockdown. Pwede kami maglaro doon sa labas. Kahit anong gawin namin, magtanim, maglaro. Kasi ang lawak ng ng lupa doon eh. So, God is good kasi hindi talaga kami as in hindi kami na-restrict, hindi kami nakulong sa loob ng bahay. Kumbaga, lumalabas-labas kami. And then, one time, nakilala namin yung pastor doon. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta pastor doon sa Pangasinan, district pastor siya. In-invite kami sa kasal ng member ng Infanta Church. So, yun yung Bayona family. Ayan. So, na-invite kami sa kasal, kaming tatlo nila, Crisel at ni Ate Elaine. So, kumanta kami doon in short. And then, yung father nung groom is in-invite kami sa church nila maging missionary. So, dahil lockdown that time, at kami ay nagsasawa na, 6 months na kami dun eh. Nagsasawa na kami sa mga ginagawa namin araw-araw. At saka, kulang din po talaga sa financial, nakapag-decide po kami na pumunta. And nag-missionary po kami doon. Nagturo po kami sa mga bagong binyag na mga kabataan nila. Converted po lahat yon. So, meron silang 11 na mga kababaihan. At tinuruan po namin sila ng mga kanta natin. Mga short choruses, mga pang-special number, yung mga kanta natin sa church hymnal, yung mga hindi nila alam. So, yon, tinuro po namin. Bali, yun po yung pinaka-ministry na ginawa namin doon sa Infanta, Pangasinan. So, although hindi ako totally professional sa larangan ng pagtuturo ng music, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng sense of hearing. So, bali, sabi mo talaga na talent siya dahil binigyan niya ako ng sense of hearing na pag narinig ko yung ganyan na kanta, makakapain ko na lang siya sa gitara or sa piano. Ganun po. So, by chords lang. So, ganun po yung paraan ng pagtuturo ko sa mga kabataan doon. Hindi siya totally professional, like katulad ng mga choir na nakikita nyo. Hindi po ganun. Hindi po mga note-note. Tono-tono lang. Ganun. Ganun lang ang turo ko sa kanila. And napakabuti ng Panginoon dahil naintindihan naman nila and talagang na-adapt nila. So, after that, nung na-lift na yung sa lockdown, na-lift na yung lockdown dito, nag-decide na kaming umuwi. So, pag-uwi namin dito, ang next na step na nangyari sa akin is, nag-review ako for boards.
Eto na. So, nag-review na ako ng boards. So, while reviewing, di ba po, merong 6 months na review sa boards. Kalahati, sa 4th month, malapit na. 4th month na. 4th month ng review, bigla ako nagkasakit. Bale, nagkasakit ako ng Bell's palsy, kung alam niyo po yun. Bell's palsy po is stroke po yung, parang stroke po siya, pero sa face. Kalahati ng mukha ko ay hindi nagagalaw. So, nagkasakit ako ng gano'n, as in sobrang hirap. Parang nawalan din ako ng pag-asa, katulad nung sinabi ni Isel kanina. Pag totoo pala na kapag may sakit ka, parang manghihina ka talaga. Lalo na kapag walang mga kasama sa bahay na nagpapalakas ng loob mo, talagang parang ay, gusto ko na lang mawala. Parang ganun talaga yung feeling. Kasi sobrang hirap. Ultimo, mag-toothbrush, uminom ng tubig. Grabe, napakahirap. Kakain ka dito lang sa kabila. Dito lang sa kabilang face. Kasi dito na part kasi yung affected ng Bell's palsy. Sabi pa nung kapatid ko, ate, ang creepy mo na nga umiti. Kasi ito, hindi ko magano eh. Ganyan ako palagi oh. Araw-araw. Matatawa ako. Ganyan lang. Sabi niya, ang creepy na daw, natatakot na daw siya sa akin. Sabi ko, grabe ka naman, pati ba naman sa akin, matatakot ka. So ayun po, pinanalangin ko sa Panginoon na, Lord, pagalingin niyo po ako at patuloy po ako magpapagamit sa inyo. So after that, nung pinagaling niya ako, next year, around 2022 ata, 2023. 2023. Pagkadating ng 2023, naisipan, nung medyo okay na po ako, yung hindi na po siya talagang sagabal, nagbuo po kami ng group. So, ano pa din yon? Kumbaga, hindi pa lahat na ba pumapasok na ba that time? Parang onti pa lang. Online, okay. So, meron kaming time mag-practice every day or every other day or every 3 days, ganyan. So, doon ko in-start itong buuhin ulit yung Bayanihan Youth. So, dati talaga, may grupo din kami, pero hindi Bayanihan Youth ang pangalan. Pangalan ay Verdant Echo. So, that time, ang mama ko naman ang nagli-lead. So, ngayon, dahil wala siya, parang naisip ko, what if magsimula din kami ng amin? Total, yung mga kasama kong kabataan is malalaki na. Dati ganyan pa sila nung iniwanan ko nung pandemic eh. Mga ganyan pa kalaki oh. Pero pagbalik ko, biglang ang tatangkad na, mas matangkad na sa akin. Kaya ayun, so naisip ko po na gumawa ng group para naman po hindi masayang yung talent na binigay ng Panginoon sa amin. So ayun, gumawa kami ng group, nagkaroon kami ng first concert sa West Cainta Church at in-invite po kami doon ng anak ni Pastor Gabotero. At yun po yung pinakaunang milestone namin as a group. And syempre, marami pa rin pong mga kakulangan sa grupo namin. Actually, 3 voices lang po yung naturo ko sa kanila. Hindi po kasi ako marunong mag-bass and mag-bariton. Kaya alto, tenor, soprano. Yan lang po talaga yung blend namin. So although, kahit na ganyan lang po yung maririnig nyo sa kanta namin, sana po ay na-bless po kayong lahat sa talento na binigay ng aming Panginoon. Ayan, so hinihikayat ko rin po ang mga kabataan ng Remnant. Yan, na kahit na hindi naman kayo karamihan, patuloy pa rin po tayo magpagamit sa Panginoon through music. Kung ano po yung talent na binigay ng Panginoon, ay patuloy po nating gamitin. Dahil hindi nyo alam, malay nyo, mag-times 2 siya, di ba? Mag-times 3. Dati, magaling ka lang magsalita. Ngayon, magaling ka na mag-pray. Bukas, magaling ka na kumanta. Di ba? Ganun po yan. Nagmumultiply po yan. Sabi nga po, di ba, sa Bible, kapag ang talent mo ay ginamit mo para sa Panginoon, madadagdagan ito. So, yun po ang aking testimony.
Ayan, para po sa aming susunod na awitin, pinamagatan po itong Lost is Love. Gentle as the river and mighty as the sea, the precious blood of God came flowing over me. And though this world is so uncertain and gaining can be lost, I feel secure with the love He has for me. And I'll never lose His love. I know it shines on me. And I'll never lose His love. No matter what the world may say, I know that love of Jesus won't go away. Gentle as the river and mighty as the sea, the precious blood of God came flowing over me. And though this world is so uncertain and gaining can't be lost, I feel secure with the love He has for me. And I'll never lose His love. I know it shines on me. And I'll never lose His love. No matter what the world may say, I know the love of Jesus won't go away. And I'll never lose His love. I know it shines on me. And I'll never lose His love. No matter what the world may say, I know that love of Jesus won't go away. And I'll never lose His love. Mga kapatid, lahat naman po tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Pero kailanman, ang Panginoon ay hindi nagkulang na i-provide ang lahat ng mga pangangailangan natin. Lagi po nating tatandaan na anumang pagdaanan natin ay ang Panginoon ang haharap para sa atin. All we have to do is to trust in Him with all of our hearts. The title of our next song is Trust in You. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I try to win this far, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. You don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you.
'cause you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things, be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I needed you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. We're the echoes of the dying world, struggling, struggling every day. Feeling the precious touches all around, crying and sighing, do you hear their sound? In the midst of the chaos, our voices we will raise. Let them hear the hope eternal. Let them hear in Jesus' name. This is the sound of the gift of praise. All throughout the ages, we sing about amazing grace, 'cause we are the voice of His truth and love. We are His army,
is our duty to share. Others are thirsty for the living water. It is our duty to give. For the lonely and the weary are the ones we need to find. Let them hear the voice of heaven. Let them hear the voice of God. This is the sound of the gift of praise. All throughout the ages, we sing about amazing grace, 'cause we are the voice of His truth and love. We are His army and shout the victory. Tell them the story that began salvation for man. How the angels in chorus sang glory to God on high, as we worship our God who is the great I am. We will shout adoration and praise His holy name. This is the sound. This is the sound. This is the gift of praise. All throughout the ages, we sing about amazing grace, 'cause we are the voice. We are His voice, His chosen and love. We are His army and shout the victory. This is the sound. This is the sound. This is the gift of praise. We are His army and shout the victory. This is the sound. Before we sing, let's hold on to the message of Isaiah chapter 40, verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. This verse reminds us that everything in this world is temporary. Problems come and go, seasons change, and life moves quickly. But God's word remains steady and unchanging. As we sing His word will stand, may we remember that no matter what we face, God's promises are the one thing we can depend on forever. The title of our next song is His Word Will Stand. Some say it's myth and legend, one more book upon the shelf, but the message
Ayan, so bago po namin awitin ang aming last song, magkakaroon po tayo ng... Ayan, sige. Magpapakilala po muna kami. Ayan. Ayan, so ako po si Deiza Nini, ang lider-lidera ng group. Ayan. I'm 2 years old. Hulaan nyo na lang po kung ilang taon ako. Joke lang. I'm 27 years old and I'm singing alto. Single din. Sige po, single. Good afternoon po ulit. Ako po si Hazel Ramos, 22. At 22. Miss Universe na to. Isa din po ang alto ng grupo. Hello po. Happy Sabbath po muli sa ating lahat. Pasensya na po at medyo po yung boses ko kasi may tonsillitis. Pero praise God kasi hindi siya naging hindrance para po umawit ako sa hapong ito. So ako po si Elaine Shaw and I'm the youngest of the group. Wow! Youngest. Basta never mind the age. I'm singing everywhere. I mean, kahit anong voices. Pwede siyang mag-alto, soprano, tenor. Hello ulit po. Ako po si Ashley Diego. Pinaka-cute sa grupo. Tinis ko, ano bang sasabihin? 18, soprano po. Hello po. Ako naman po si Cristel Giliena, 25 years old po and singing tenor po. Ako naman po si Carl Andre Tumilap, 17 years old and soprano and tenor po. Hello po, ako po si Danzel Nini. I'm singing po na tenor tsaka soprano po. I'm 16 years old po. Ako po si Luigi Dalakit, ang soprano and tenor sa grupo. 25 years old. Ako po si Joshua G. Dalumpines, 23 years old, soprano po ng grupo. I'm Junle Josh Dalakit po, 18 years old, soprano and alto po. Ako po si Red Heleno Torres, 11 years old, soprano po. For our last song po is Hallelujah to the Lamb.
Ayan, maraming salamat po, Bayanihan Church. So, tanggapin niyo po itong aming munding handog sa pagse-celebrate po ng aming 43rd anniversary ng PUC Remnant Church. Ayan. Tanggapin niyo muna isa-isa. Na-bless po ba ang lahat? Yan, napakalakas. Maraming salamat, Bayanihan Church. At babalik pa sila mamaya pong Bayanihan Youth. Sorry. Babalik pa sila para sa ating closing song. Anyayahan po muna natin ang ating pong closing remarks. Ayan, nandito, nagkalit. Ayan po. Brother Jenny. On behalf of the PUC Remnant Church, I would like to thank the Bayanihan Church for allowing their youth to sing the song this afternoon. At mayroon din kami nito kaya lang PUCR seniors. And we are happy that you are here this afternoon. Kung hindi makumpleto ang aming celebration kung hindi kayo pumunta rito sa ating celebration ngayon. Alam nyo, ang PUC Remnant Church ay natatag 43 years ago. No? I was 33 years old. That time, ang una kong pagsamba dito sa PUC Remnant Church ay nung nag-aral ako ng masteral dito sa Maynila, 1980. No? At mayroon na silang grupo din sa ilalim ng academy sila nagsasamba. That was my first time to join their worship. And later on, nung lumipat kami dito sa Maynila, 1985, ay nandoon pa rin sila. So later on, years later, ginawa itong church na ito. Kaya dito kami na-establish, na-dedicate itong church in 1997. So, we are so happy that after all these years, ay nandito pa rin ang church. Ang church talaga ay hindi nawawala eh. No? When I went back to Libungan, North Cotabato, yung namulat ko na church, nandoon pa rin. Hindi nawawala. Hindi ko makalimutan yun kasi ito yung highway, dito ang church, ang bahay namin ay kaharap lang ng church. Kaya we used to play and the church is still there. No, hindi nawawala ang church. So, lumipas man ang maraming taon, ang nagbabago lang ay ang mga nandun sa loob ng church. May survivor kaming isa, nandun naman sa silang. So, may wala ng mga old-timers dito sa sa PUC Remnant Church. Ang kulang lang sa amin ay mga kabataan. Wala masyado kami ang kabataan. Kung mayroon man, they are in studying. So, we're so happy that we're able to celebrate this year and hopefully magkita-kita tayo muli. So, thank you Bayanihan Youth Choir for Bayanihan Youth Singers. Dagdagan natin singers. Bayan singers with your wonderful rendition of the songs. I'm sure all of us are well blessed tonight. Thank you for your attendance and for coming to celebrate with us. Okay. Pero mayroon pa si Brother Jake pakita, wala na? Okay. Okay, let's bow our heads for a word of prayer. Father in heaven, we're so happy, Lord, that your presence were felt by each one of us as we listen to song of praise for your goodness. Though we may experience
hardships in life, but we are have the assurance that you will always be there for us. For we know that your goodness is not only when we have all the blessings in life, but also when we experience hardships in life. Thank you, Lord, for these young people who dedicated their voices in singing praises to your name. Thank you for your great love toward us. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. So ayan po, habang pong maraming salamat, Bayanihan Youth, sa inyo pong, ayan, talagang blessed na blessed po kami. Ayan po, so habang pong